Ma'am Angel, andyan ka ba? Hindi ko ma-open bigla yung ano ko, yung Zoom ko. Alright. Okay, so start na tayo. We are so late. Ma'am Angel, pa-message naman, please. Pa-message. Pa-message. Okay, so let's start. Once again, this is Gurography. It's a free let review hub. Okay, so message lang po kayo kung gusto niyo mag-mockboards. Meron din tayong YT channel. Yan, kung saan nakarami na rin tayo ng mga ano doon. Okay? Wag na kayo mag-message sa akin dito sa TikTok para sa GC, okay? Sa Blue Up na po kasi doon din lang po yung GC, okay? All right. Okay. So, ang ating Soksa, ang ino-offer ko na majorship is Soksay. Okay, ganyan. So, may free naman tayo na every Saturday may free. Okay, pero free din yung ating live lecture sa Prophet at saka Gen Ed. Okay? Yan. So, Tuesdays and Thursdays. Tapos, Soksay is Saturdays. Alright. Okay. So, Soksay number 1. So, of course, kailangan may recall round tayo. In the Bill of Rights, what is the status of laissez-faire or unrestricted freedom of individuals under the law? Okay. So, it is given to marginalized groups. Oh, na-restrict na naman. Ay nako. Ay nako, yung utak ko talaga gustong ay nako. All right. It is given to marginalized groups. Tapos red na it is no longer applicable. Okay, so ito yung mga pinili ko na na dito sa recall round. Ito yung usapan natin last Saturday na maraming nagkamali. Okay, so ilagay nyo lang po yung number. Okay, so once again, in the Bill of Rights, what is the status of laissez-faire or unrestricted freedom, okay, of individuals under the law? Okay, it is given to marginalized groups or it is no longer applicable. Okay, so ilagay niyo po yung number. Lagay niyo po yung number, okay? Ayan, kahit red or yellow na lang. Okay? Yellow ba yan or red? Grabe. Kahit pala naka-follow kayo sa akin, pag na-restrict pala, hindi pa rin yung makikita yung live ko. Gusto ko na talagang umiyak kung ano yung nangyayari dito. Okay? Nakakapagod na. Okay, so ano yung sagot nyo? Red, sabi niya. May paki-mute muna. Yan. So, pwede kayong pwede kayong mag-camera kung gusto nyo. Pero nare-record to ha. Paki-mute muna. Si Sir Winson ata yun. Okay, so paki-mute muna tayo. Alright, so the answer there is red, sabi niya. Okay, so you are right. Okay? So, it is no longer applicable. Okay? Kasi alam naman natin yung laissez-faire is walang masyadong pangingialam ng government. Okay? So, it may be politically or economically, and hindi na siya applicable, okay? Yan nasa Bill of Rights, 'di ba? Oh, you have the right blah, provided by the law, blah blah blah, 'di ba? May mga ganong ano na, okay? All right. Ito naman, what is the primary core value sought by sovereign nation? Okay? Or nations, okay? So, peace ba yan or freedom? Okay. Guys, sa ano natin sa ating how do you call that? Sa ating Zoom, pa-message nga kayo sa akin, please. Hindi ko nakikita yung hindi ko nakikita yung message, hindi ko alam. Please, pa-message para lumabas. Okay, so ulitin natin, ano yung what is the primary core value sought by sovereign nations? Okay. So, peace ba yan or freedom? Okay, nung ginawa kong question of the day to, nagtaka ako, marami pa rin talagang nagkamali. Okay, so, kailangan intindihin natin. Guys, please send a message para nakikita ko sa Zoom. Hindi lumalabas yung live sa atin dito sa Zoom. Miss Kay, kanina pa ako nagme-message. Ah, Sumasagot ako sa mga question. bakit kaya? Okay, thank you, thank you, thank you. Bakit hindi lumalabas yung ating live. Okay, di bale, ano na lang, tawag doon, pwede na tayong mag-voice na lang later. Eto na ba?
Teka lang. Mag-voice na lang tayo later kung halimbawa hindi. Wala wala yung chat message. Wala. Okay, so mag-voice message na lang tayo. Okay, so the answer there is freedom. Okay, tama. Okay, freedom siya. Okay? Kasi nga, sovereign nation is your ability to govern your own nation, di ba? So, of course, freedom yan. Okay? You should have freedom. Okay? Ibig sabihin, walang pangingialam ang ibang nation. Okay, number 3, which of the following is not included in the pardoning powers of the president? Okay, so granting pardon in election cases ba yan? Or remitting fines and forfeitures? Okay, red yan. Okay, so again, which of the following is not included in the pardoning powers of the president? Okay, granting pardon in election cases ba yan? Or remitting fines and forfeitures? Okay. Nakaka-frustrate yung ganito. Okay na okay naman tong ano. Anong nangyari dito? So, ito to. Bakit walang ano, lumalabas na yung chat messages natin? Okay. So, ano yung sagot nyo po dito? Guys, if pwede kayong TikTok muna kayo. Kasi hindi lumalabas yung ano eh. Yan. Teka lang. Teka lang. Alam ko na ata. Ah, okay. Paki-message nga sa akin kung nakita niyo yung message ko na ano, may lumabas ba? Nasa sa team, sa ano? Hello. Wala pa? Wala po. Okay, so Wala, i-delete. wala po, coach. Okay, sige, delete ko to. And then, kailangan kong hanapin siguro kung saan doon. Kasi ang dami kong ginawa kanina na 9 o'clock. Kaya, Coach, bakit hindi po tayo sa TikTok po? oh, nasa TikTok din ako. Kasi nga na-restrict tayo, guys. Na-restrict. Kaya hindi nyo nakikita yung live ko. Ay, nako, Diyos ko. Di ba, pag hindi na ako masyadong pag hindi na ako masyadong busy-busy, ano na siya? Pag na-restrict kasi, 10 minutes yan, wala tayong nakikita. Alright? Okay, so the answer here is yellow, granting pardon in election cases. Kasi nga, 'di ba, ang daming mga clemency yung president, okay? Reprieve, commutation, yung mga yun. Pero pagdating sa election cases, hindi siya basta-basta, okay? Merong approval dapat ang COMELEC, okay? All right. Next, ito, on types of standardized tests which measure performance such as basic skills in dance or the arts, okay? Personality test ba yan o achievement test? Okay. Personality test ba yan or achievement test? Okay, so wala talaga nakakakita, nakakasal. Okay. Alright, kaya walang sumasagot. Okay, so guys, sa team Kalipula ko sa Zoom, pwede na lang kayong mag-voice message na lang po muna kayo. Yan, kung gusto niya. Okay, mag-voice message muna kayo. Ayun, nakapag-join na kayo. Okay. Hello? Oh. Teka lang. Okay. All right. Yan, so the answer here is achievement test. Okay? Yan. Achievement test siya. Kasi nga, 'di ba? We are talking about pag-perform. Okay? So, syempre, if we are talking about performance,
kung ano yung na-achieve mo, okay, na pwede mong ipakita. Okay, personality test is about measuring attitude, behavior. Okay, ito, what guaranteed the value of the world's first coin issued by the Lydian kings? Okay, so stamp of rulers ba yan or weight of gold? Okay, ayan, so nakikita ko na yung messages, I think. Okay, mag-message ako. All right. So again, what guaranteed the value of the world's first coin issued by the Lydian kings? Stamp of rulers ba yan? Nakita niyo na guys yung message ko? Yes, Coach. ma'am. Okay. All right, thank you. Ayun. Ay, naku. Okay. All right. So the answer here is, tingnan ko nga, yellow. Yeah. So of course, ang sagot niyan ay stamp of rulers. Kasi 'di ba? Ang gusto nilang alisin is yung win away mo pa yung gold. Okay, kasi nga it's time consuming ganyan. So kasi ang ginagawa nila doon, i-weigh nila para malaman nila kung ano yung worth niya. So what they did na lang is stamp na lang para hindi pa kailangang i-weigh all the time. Okay, so let's go to number 1. Okay, so Maria works as a public school teacher. Although she earns enough to cover her basic needs, she feels dissatisfied when she sees her classmates buying cars and traveling abroad. Even though her situation hasn't worsened, Maria feels left behind. Okay, this situation best illustrates which social theory. Okay, A, social exchange theory, B, conflict theory, C, relative deprivation theory, and D, symbolic interactionism. Ayan, ang galing. Okay. Alright, so ano yung sagot nyo dyan? So, hindi ko na babasahin ng 2 beses ha, para time nyo yun para magbasa na hindi niya naririnig yung aking boses. So, C, sabi niya, relative. Okay, thank you for liking yan. See? See? Okay. Alright, thank you for liking the live yan. 10 minutes tayong hindi makakapasok. Kaya pala, walang nakakakita kasi akala ko nag-iitim lang. Pag pala visibility restriction, ibig sabihin, walang nakakakita kasi ginamit ko yung isang account ko, hindi lumalabas yung live ko pala talaga. Okay, so the answer there is very good. Relative deprivation theory. Okay, so pag tinignan nyo to, parang, di ba, parang ang wordy, di ba? Pero like kong reiterate, pag nakita nyo yung relative na yon, relative, kung, kahit ano pa yan kung saan na-connect yung word na yan, pag nakita nyo yung relative, it is in comparison with anything. Okay, so ang hinahanap dyan, tingnan nyo is, she is dissatisfied. Bakit? Kasi nakikita niya yung classmates niya. Okay, so there is comparison. Okay, so yan yung pwede nyo So kahit hindi nyo alam kung ano pa yung mga concept ng social exchange theory, conflict theory, okay, symbolic theory, relative deprivation theory, you can always surmise. Okay, but you are good. Your answer there is letter C, relative deprivation theory. Okay, so explain natin to. Okay, so ito ay mga sociological theory. So may explain ko din yung deeper meaning ng sociological theories, okay? So sabi natin, relative deprivation theory, okay? So ito is, you feel deprived, not because nasa condition ka na hindi maganda, but it's because you compare yourself to others, okay? Yan. Social exchange theory naman, ito yung when you have relationship, winibay mo yung cost at saka benefit. Okay, so for example, sabi mo, friend ko to kasi tawag doon, nakaka-benefit ako ng ganito. Parang ganon. Pero halimbawa, mas malaki yung cost kaysa sa benefit, parang ayaw mo na siya maging kaibigan. Yun lang yun, yung meaning ng social exchange theory. Okay, so conflict theory, kayo Karl Marx to, alam natin, di ba? So, it is all about struggles, okay, between groups. Alright, and symbolic interactionism, I think I explained this before. Okay, so yung daily interactions natin, nalalagyan natin ng meaning. Okay, yan. Okay, so ang example na nilagay ko dito is, a thumbs up means good job. Okay, bakit? Bakit good job? Kasi yun yung pinag-agreehan natin na meaning. Okay, yan. Okay. Number 2, Anna believes she can successfully lead her group's research project. Because of her strong self-confidence,
She becomes more motivated, performs better, and inspires her team to succeed. Okay, which motivational concept is shown in this situation? Okay, so A, Pygmalion effect, B, Galatea effect, C, Hawthorne effect, and D, Golem effect. Okay. Yan. Okay, baba natin yun para makita yung ating mukha. Okay, B or C ang pinagpipilian. Okay, hindi familiar sa lahat ng effect. Ganun talaga pagbago, pero okay lang 'yan, okay? Habang tumatagal, parang mani na lang 'to sa inyo. All right. So ang answer niyan ay Galatea effect. Okay, so ang common na lumalabas talaga is yung Pygmalion tapos Hawthorne. Okay? Yan. Minsan-minsan lang yung Golem at saka Galatea. But for this, it's Galatea. Okay? Kasi ang Galatea is, okay, it's all about your expectation. Okay? So, ng sarili mo. Okay? Yan. So, dahil mataas ang expectation mo sa sarili mo, di maganda yung kinalabasan. Okay? Ito namang hophe, tong hophe or hope, okay, is yung Hawthorne tapas Pygmalion. Okay, yan. Alright? So, yung Hawthorne is H-O, ho. Okay? So, ang Hawthorne is ginagalingan mo kapag may nakakita sa'yo, pag ino-observe ka. Okay, ganyan. Ang Pygmalion naman is high expectation. So, mataas yung expectation ng tao, increased performance. Okay, yan. So, huwag kalimutan, yung Pygmalion is dahil mataas yung expectation nino ng iba. Okay, pero yung Galatea is mataas yung expectation nino ikaw mismo sa sarili mo. Alright, and yung Pygmalion, ang opposite niya is Golem. Okay, so lower expectation ng ibang tao leads to decreased performance. Okay? Yan. Okay, so BQ2 tayo. Tingnan natin kung naintindihan nyo. So, subjects performing well merely because they are being observed are under the influence of A, Hawthorne effect, B, Pygmalion effect, C, halo effect, and D, novelty effect. Okay, so may bago na naman tayong dalawa dyan. Halo, baby, I can see your halo. At saka novelty. Okay, so BQ2, BQ2. All right, apple. Okay, apple bottom jeans. Okay, meow. Okay, very good. So, A, tapos A din yung iba. Okay, good job. So, the answer there is Hawthorne. Sinabi natin, hophe, hope. Okay, Hawthorne is when you are observed. Okay, Pygmalion is if mataas yung expectation ng iba sa'yo. Ang kabaliktaran ng Pygmalion is Golem. Okay. Number 3, ito talaga, lagi na lang ang daming nagkakamali. Okay, so that Thomasites were teachers. Okay? But they were originally sent to the Philippines as A, soldiers, B, teachers, C, missionaries, and D, engineers. Okay. So, ang dami talaga nagkakamali. Pakitap-tap na lang din yung ating live, guys. Okay. Kahit nung last term kasi inumpisahan ko dito ang Gurography last term, 'di ba? Ito din marami nagkakamali dito. All right? So BBB, very good. Kayo team Kalipulako. O ito, ba't wala nang sumasagot dito sa ano? O sabi ni A. Okay, the answer here is teachers talaga sila. Okay? Ewan ko ba kung kahit nung nagre-review kami, ang dami din nagkakamali na, ewan ko din ba kung bakit may notion tayo na they were soldiers, but no, they were teachers, 'di ba? Yun yung time na pinalawig yung education natin, nagkakaroon ng maraming public schools, 'di ba? So, dahil kulang, nag-import sila, okay? Yan, nag-import sila ng teachers. All right, and they are called Thomasites kasi yung steamship na pinag-anuhan nila, lumalabas din po 'yon. Ano yung steamship na sakayan nila. Okay? Sige nga po. May nakabilis na agad sa May nakabilis na agad sa Team Kalipulako. Alright. Yes. Okay. It is tama. It is the USS Thomas. Okay.
Teacher, sana sagot ko pinalitan ko nung sinabing madaming nagkakamali. Natawa naman ako. Madaming nagkakamali. Tas, ay, dito na lang ako. O, di ba? Ay, nako. Kaya marami din nakakatawa pag nagre-review ka eh. Alright. Number 4. Who led the colonization of Mexico in the 16th century? Okay. A. Ferdinand Magellan. B. Francisco Pizarro. C. Hernan Cortes. And D. Christopher Columbus. Okay, yan. Kasi ang pizza ay, ang pag-pronounce ng pizza ay pizza. So, ito kayang Francisco Pizarro kaya yan? Alright. Ano yung sagot nyo dyan? Colonization of Mexico. Okay. Okay, alright. Okay, so ang sagot niyan ay, okay. Okay, A. Alright, so the answer here is, it is Hernan Cortes. Okay, yan. So, ang pwede yung, ano din is yung cam. Okay, yung cam. Kasi, yung si Cortes is, kinuha niya yung Mexico. Pero nilagay ko lang yung Aztec kasi lagi ding lumalabas to. Okay, na ang Aztec is now Mexico. Okay, Aztec is now Mexico. Kaya it is cam. Or, halimbawa, Mexicortes, yun na lang, okay? Yan. And then yung Pizarro is P for P, okay? Pizarro is Peru. Okay? And Peru, ang Peru is ancient Inca. Okay? The Incan Empire. Okay? So ulitin natin, Pip is ang Pizarro, Inca, tapos Peru. Okay, yan. And then yung Cam is Cortes. Okay? Na-invade niya yung Aztec, which is now Mexico. Alright? Okay. O yung mga Aztec people. Okay, yan. Okay. So, maganda yung ano nila, yung documentary niya kung paano niya nasakop, okay, yung Aztec. And then, linipol niya yon. Okay, yun ata yung parang, that's the end of the bloodline of the Aztecs. Okay. So, yung sa letter A, Ferdinand Magellan, okay, Pilipinas lang naman yung ano niya. And then Christopher Columbus, of course, that is America. Okay, araw-araw po kayo nag-live. Hindi po, kasi kaka-start ko lang last season, so wala pa tayong mga na-imbak. Okay, so for example, kung ano yung live ko ngayon, ginagawa ko today or 2 days prior, yan. So, I think pag dumadami na yung ating imbak, mag-1 year na tayo, then, pwede na yung everyday, okay? Alright. TTHS po tayo, Tuesdays, Thursdays, and Saturdays. Free po lahat yun. Alright, yan, ito na. What is the land of the Aztecs? Lumalabas din po to. Okay, A, Valley of Mexico, B, California, C, South America, or D, Yucatan Peninsula. Okay, so ulitin natin. BQ4, what is the land of the Aztec? A, Valley of Mexico, B, California, C, South America, and D, Yucatan Peninsula. Okay, so after this one, number 4, i-relive ko ha, kasi wala, na-restrict na naman tayo. Okay, so walang makakapasok talaga. Okay, so BQ4 guys, BQ4. What is the land of the Aztec? Sinabi ko na kanina, it's Cam, di ba? Si Cortez, Aztec, Valley of Mexico. Very good. Okay, guys, i-relive natin kasi walang nakakapasok. 3 lang talaga, okay? Let's do the live, okay? Hanapin nyo po. Follow nyo na po ako ngayon, okay? And then para mahanap nyo. Alright. Nakaka-bad trip talaga. But, magkakaroon na rin, tsaga-tsaga lang kayo, Team Kalipula ko, okay? Magkakaroon din ako ng time. 2 weeks siguro, I think. Magkakaroon na ako ng time para So, to be honest guys, nag-abroad kasi ako yan. So, laging, ang dami kong inaayos. Okay, so, babalik ulit ako abroad. Yan. And I promise you, pag naayos na to, hindi na ako busy, aayusin ko talaga to. Okay? So, I'm asking for for your understanding and my apologies as well. Okay, number 5. Following Herbert Spencer's ideas on social evolution, what stage is the Philippines in today? Okay, A, militant ba yan? B, simple. C, compound. And D, industrial. Okay, so ulitin natin.
Alright, so following Herbert Spencer's ideas on social evolution, what stage is the Philippines in today? Okay, A, militant, B, simple, C, compound, and D, industrial. Okay. Okay. Okay, so asan yung iba? Medyo nalilate ata yung iba sa team Kalipula ko. Hula lang sa yan. Oo naman. Okay. So kahit yung hula, pero yung magaling yung hula mo dapat. Okay. Good job kayo. Alright. So the answer there is industrial. Okay. Alright. Kasi kahit hindi natin alam, hindi tayo militant. Pag militant, we are talking about the militaries. Okay. Yan. Hindi simple. Alam, you can just imagine kung ano yung simple, tapos compound. You can just imagine that, di ba? Yan. Okay. Wala nang simple ngayon. Okay, nasa industrial na tayo. Okay, so remember, si Herbert Spencer, di ba? Meron siya yung sinasabing na binase niya dun sa Darwinian evolution. Okay? So yung kay Darwin kasi, di ba, is evolution ng human. Ito naman kay Herbert Spencer is evolution of society. So apat 'yon. So, nag-start with simple. Okay, so simple, noon, imagine mo, di ba? Yung mga small population, halimbawa, isang pamilya lang yan. Ganyan. So, walang gobyerno. Example na lang yan, early hunters, yung mga ganon. Okay, walang gobyerno, walang division ng labor, kasi ang father, usually, sila yung naatasan na magganito, ganyan. Okay, so, usually tribes or nomadic groups. And then, compound society. Okay, so ito yung mga simple societies. Like, for example, isang family, okay? Simple, they join together, then it's called compound. Okay? So, syempre pag mas marami, mag-start na meron ng leader. Okay, yan. So, ano ba yung example niya? Mga small kingdoms noon. Okay, early chiefdoms. Okay. Alright, and the next is doubly compound society. Okay, yan. Alright, so, ang pinaka na lang is nagkakaroon na siya ng political system, di ba? Yan. Okay, and then more. Okay, nagkakaroon na ng social classes, tapos nagkakaroon na rin ng specialization of labor. More specialization of labor kasi yung specialization of labor nag-start sa compound society. And then trebly compound society. Okay, so of course, yun na yung andito tayo ngayon. Okay, so for example, develop political and economic institutions. Okay, so yun na yung andito na tayo ngayon. Okay, so ano yung example niya? Modern industrial nations. Alright, kasi sabi ko, bakit andito na tayo ngayon? Bakit hindi yan yung sagot kanina? Unang-una, wala to sa choices. Okay, pangalawa, yung trebly compound society is may dalawang klase. Okay, so although yung sa simple compound, okay, trebly compound, yung mga ganun is, it's not only about sizes ha, meron din yung mga pagkakaiba, like for example, nagkaroon ng leader, yung mga ganun ha, yan. Okay, so sa doubly compound is, trebly compound, there's militant societies, tapos industrial societies. Okay, so we all started daw sa militant societies. Okay, so before natin explain, ano yung example ng militant societies? Ancient empires, feudal kingdoms. Kahit dito pa sa Pilipinas, nagkaroon na ng mga datu-datu na mas malaki. Okay? So, merong strong central authority, di ba? Rigid hierarchy, yan. And then nag-evolve tayo sa industrial society. So, kahit hindi explain, okay, sa example pa lang nalilagay ko dyan na modern industrial nation, you can just imagine, okay, na kung ano yung industrial society, okay? So, there's economic growth, may mga innovations, inventions, di ba? May mga specialization, yan. Number 6, a specific type of acting crowd characterized by high levels of aggression, violence, and destructiveness, often driven by anger or vengeance, is called A, expressive crowd, B, panic crowd, C, acting crowd, and D, mob. Okay. Number 6, ilagay niyo po yung number. Okay. Guys, pakitap-tap naman yung ating live habang hindi pa na RR.
Yan. Kasi pag na-RR pala, kahit tap na tayo ng tap, parang wala na ata. Yan. Okay. Okay. Alright. Very good kayo dyan. Okay. So, the answer there is mob. Okay. Yan. So, ang nakalagay dito is there is aggression, violence, destructiveness, di ba? You can just imagine pag yung nanonood tayo ng movie, di ba? Yung mga may mob. Okay. Although naman, meron din naman yung, ano yung tawag doon, yung mob dance. Iba naman yun. Okay. Yan. But pag mob, ito yung galit sila, okay? Nakita ko sa nag-quiz, okay? May sumagot sa letter B na panic crowd. Okay, yan. But let's see the difference, okay? Yung ng mga different crowds na to. Okay, so pag expressive crowd, okay, is nag-gather sila. Why? Okay, ano yung reason for emotional expression? Okay, yan. So, ano yung mga yon? Depende. Joy, grief, excitement. Okay, ano yung example niya nakalagay dito? Worship gatherings. Okay, yan. Panic crowd naman, nagpapanik lang. Okay, so nagre-react sila out of fear or anxiety. Okay, yan. So, for example, may nasunog. Okay, that is panic crowd. Okay, acting crowd. Okay, so, bakit sila nag-a-act? Nag-a-act ng ano, okay? Ng something na they could attain their goal. Okay, yan. So, ang acting crowd, meron silang goal na gagawin. Okay, for example, ito ang ligay ko is yung protest. Okay, yan. And basically, sometimes also, nagiging aggressive sila. Okay, yan yung sa acting crowd. And mob, ang mob naman is, ang difference naman nila is, ang mob talaga is, unang-una pa lang, violente na sila. Okay, hindi kagaya nung acting crowd na okay pa naman. Okay, and then naging violent sila. Okay, yan, sometimes. Alright, sabi niya. Number 7. Which theory emphasized the role of coercion and power in producing maganda pa ba ang tingin nyo sa guys? Ay na. Okay, so which theory emphasizes the role of coercion and power in producing social order? Okay, A, feminist theory, B, conflict theory, C, structural functionalism, and D, symbolic interactionism. Okay, yan. So, nabanggit ko na kanina to. Okay, doon sa number 1 question. Okay? Sociological theories. Alright? So, nabanggit doon din yung conflict theory doon. Okay? Relative deprivation theory. Magkakasama po yung mga to. Isang bigger concept lang. Ilagay nyo po yung number, guys. Okay, very good, TikTok. Very good din, Zoom. Okay, ang galing ng sagot nyo, it is letter B. Okay, yan. Kasi this is between most especially between bourgeois and the proletariat. Okay, yan. So there's coercion and power. Okay, yan. So ano yung iba? Okay, so itong mga social theories, it is other macro or micro. Okay, yan. So i-explain ko na lang din, okay, yung mga bagong natutunan ko. Okay, so pag macro, okay, of course, pag macro, malaki. Okay, so nakakover yung malaki. For example, entire society, yung ganon. Tapos merong micro. Okay, so ito yung mga between individuals lang. Okay, parang yung microeconomics at saka macroeconomics lang. Okay, yan. So doon, ito yung dalawang pagkahati ng sociological theories. And then, ito yung number 1 na tanong, kasama po yung mga yon. Okay, so, I think nabanggit na rin natin yung structural functionalism before, okay? Ito yung dapat, yung mga different institution, they should work together, okay? Para, para mapunan yung needs ng society. Okay, yan. So, ano ba yung mga institutions na yan? School, government, yung mga yan, okay? And then, yung sagot natin, conflict theory na pag-usapan na natin, feminist theory, okay? So, ang nakalagay dito is, yung gender, kung ang conflict theory is yung pinag-aawayan doon is yung yung means of production. Yung feminist theory naman, ang pinag-aawayan doon, okay, is yung gender inequality. Okay, yeah. So it's feminist theory. Okay, so ano yung nilagay ko example, sabi niya, the game is rigged from the start. Okay, kasi yung mga lalaki ang nagsulat ng rules. Okay, ganoon. So syempre yung mga babae parang
'di ba, parang hindi akma sa kanila. For example, hindi nila kaya yung ganong rules. Okay, yan. And symbolic interactionism, paulit-ulit na po natin yan, 'di ba? So, yung ating nilalagyan natin yung meaning depende doon sa napag-usapan natin last time, 'di ba? 'Di ba? To symbolic interactionism. Okay, nabibigyan natin yung meaning ng isang bagay because of due to our interaction. Okay? So for example, sabi ko nga before, 'di ba? Yung ring, pag nakita mo yung ring, ano 'yon? Oh, it's just a jewelry. Pero pag yung ring yun ng lola mo, okay? Nagkaroon ka of course ng social interaction sa lola mo. Pag nakita mo yung ring niya, iba yung meaning noon, okay? It may mean na love ka ng lola mo, yung mga memories mo memories ng lola mo. Yan. Okay. Okay. All right. Number 8, the Duterte administration advanced the idea of blank in order to give local governments a greater share in national revenues and promote regional development. A, federalism. B, decentralization reform. C, parliamentary shift. And D, martial law. Okay, so last time meron akong tanong na related dito. Yan, so kung na-encounter niyo yung tanong na yun, alam niyo yung sagot dito. Okay? So, di ba, sabi niya, pinush ni Duterte yung blank government because tapos ang sagot dito is for ano yun, for the provinces something ano, for the provinces to have greater share, okay, greater share ng kanilang na-produce na income. Okay, ganon. Alright, so ano yung sagot dito? Number 8. Okay, very good kayo, John. Yes, and the answer there is federalism, 'di ba? Yan. Okay. So ang pinupush ni Duterte before COVID to, pinupush niya yung federalism pala. Hindi nga ako na ano, hindi nga ako how do you call that? Hindi nga ako aware, okay? Grabe yung pagkaano ko dati. Oblivious. So, he was pushing for federalism at that time, okay? Para magkaroon ng fiscal autonomy yung mga government, okay? Pero ang ano doon is magkakaroon ng problema, especially yung mga small government na masyadong nakadepende dun sa IRA, 'di ba? Dun sa IRA. Yun yung allowance na binibigay ng ano ng national government. Kaya hindi na push. Okay, number 9. In Spanish era Philippines, the Principalya class was composed mainly of this group of people except, okay, A, descendants of native datus, muntik kong basahin datus. B, wealthy and educated local elites. C, ruling and noble class. And D, former Filipinos elevated by the colonial government. Okay. Yeah. Okay. TikTok, wala nang masyadong sumasagot sa inyo sa TikTok. Okay, sagot kayo dyan. Ilagay niyo yung number, guys, para alam ko kung ano. Tapos ma-RR din tayo pag ano. Ilagay niyo yung number para alam ko kung how do you call that? Naglalag din ba sa TikTok? Okay, so the answer, okay, TikTok and Team Kalipulako, very good kayo dyan. So the answer there is letter D. Okay, former Filipinos elevated by the colonial government. Okay, kasi ang prinsipalya, they were not former Filipinos. Filipinos pa rin talaga sila and they were not even elevated. Kasi ang mga prinsipalya is sadyang meron na silang dugong bughaw. Okay, kasi nga descendant sila ng mga native datus. Okay, and they were okay, the ruling and noble class. Lumalabas din pala to, ang pinakamataas na pwedeng ma-occupy ng prinsipalya at the time is yung gobernador Silio. Okay, or baka gobernador Chilio siguro to. Okay, and yan. And at saka kabesa de barangay, pwede rin niyang pero mas mababa kasi yung kabesa de barangay. Parang kapitan ba yan? Barangay captain, okay? So, Gobernador Chilio is ang pinakamataas, okay? So, ito daw yung tatay daw ni tatay daw ni sino na yun yung lakambini ng Katipunan. Yun yung tatay niya is Gobernador Chilio, kaya ayaw niya kay Andres Bonifacio. Okay, yan.
Number 10, what is the minimum level at which a family can sustain basic needs? A, relative poverty. B, absolute poverty. C, poverty level. And D, culture of poverty. Okay. Number 10. Okay. Good, good, good. Mm-hmm. Yes. Okay, good job. Okay, good job kayo dyan. So the answer there is absolute poverty. Okay, yan. So ito yung minimum level. Okay, so pag andun ka pa, okay, is nasusustain mo na. Okay, and below that, wala na. Okay, yan. Hindi ka na, hindi ka na, kumbaga, absolute poverty. Kung mas mababa ka pa sa absolute poverty, ano na lang? Ano, di ba? Yan. So there are two kinds of poverty. Yung absolute poverty, okay, and then yung relative poverty. And like on the 8, pag nakita na yung natin yung relative, ibig sabihin in comparison. Okay, yan. So ang relative poverty is in comparison with your neighbor. Okay, ganon. So sino mas mahirap, ako ba? O yung neighbor ko? Parang ganon. Para hihilahin ko siya kung mas mahirap ako. Ganon. Ganon tayo eh. Okay. Alright, lumalabas din po yung poverty level or yung poverty line. Okay, so yung poverty level, yun yung parang pinaka-floor ba, okay, na ginagamit ng government. Okay? Para ano sabihin na okay, ito na yung pinaka ano niya, okay? If you are below that pa, okay, you are really very poor. Okay, you're officially poor. So yung poverty level, hindi ibig sabihin na nasa absolute poverty ka. Depende yan kung ano yung halimbawa yung America. Okay? So ang poverty level kasi nga mataas yung standard of living nila, hindi ibig sabihin na yun yung absolute poverty. Depende po yan. Okay? Kung ano yung pinagbasehan nila, okay, yan, or kung ano yung standard na linagay nila. Alright, and of course, yung culture of poverty, lagi kong ginagamit to guys, yung culture of poverty. Okay, so meron palang ganon, okay, hindi ko alam kung maniniwala ka o hindi. Okay, pero for example, di ba, ano ba yung example ng culture of poverty? Di ba tayo parang ano, pag may birthday, di ba, parang kailangan maghanda kahit walang-wala naman. So, okay lang, mangutang ka, maganda ka, kahit bukas wala ka ng pambili ng bigas. Okay, so that is one culture of poverty. And dahil dun daw, hindi umaangat ang buhay. Okay, yan. So, mahirap mag-talk. Okay, number 11. Among the finest and most splendid public construction in ancient Athens was the blank temple of Athena. Okay, or Athena, A, Acropolis, B, Citadel, C, Parthenon, and D, Persepolis. Okay, or Persepolis siguro yan. Okay, number 11. Okay, guys, sa TikTok, kung may bago man dito, alright, hindi naman tayo na-restrict ngayon, pero bakit hindi na ano? Okay, so if you want to do daily Macboards, mag-message lang po kayo sa Blue App. Please, sa Blue App na po kayo mag-message. Kasi kahit mag-message po kayo dito sa TikTok, i-redirect ko rin po kayo sa Blue App. Bakit? Kasi doon yung GC. Okay? Yan. And as much as possible, ayoko mag-send ng link ng Blue App dito sa TikTok. Kaya yun ata yung mga reasons. Okay, kung bakit lagi tayo na RR kasi nag-aano ako ng nababanggit ko yung Blue App, yung mga ganon. Alright, so CCC, sabi niya may sumagot ng B. Okay, pero more of you is letter C. On the answer there is Parthenon. Okay, yan. So Acropolis, it's the hill. Okay, Citadel is a fortified area. Okay, ibig sabihin walled siya or secured. Okay, Persepolis is ang Persepolis, ang Perses kasi means of the Persians or belonging to the Persians. And polis, alam naman natin yan, city or city-state. So, you can just imagine, Persepolis tapos city. So, ibig sabihin, Persian city or city of the Persians. Okay? Good evening, but ako sa TikTok. Galing ako na sa Zoom. Kinabahan kasi ako sa Zoom. kasi lalabas ka na naman doon na hindi mo alam, ano. Alright, okay. Wag ka lang mapakita doon kasi. Alright. Stock knowledge naman tayo.
who supervised the entire building program and designed the statue of Athena that once stood inside the Parthenon? Okay, Phidias ba yan or Ictinus and Callicrates? Okay, yan. So, sino yung nag-supervise dun sa pag-build ng Statue of Athena? Blue ba yan or red? Okay, so blue doon sa iba, red sa iba. How about yung iba? Okay guys, so sa social science majorship, okay, so hanggang 15 points lang yung ating free. Okay, so if you want to enroll, 299 lang naman. Okay, may PDF ka pa. Yan, and kahit nag-start na kami ng mas maaga, kasi ini-start ko siya ng mas maaga para hindi yung ano ba, hindi yung parang dati kasi last term, alam ni Ma'am Ara, hanggang 50 points kami. Yan, so hanggang 1 a.m. to 2 a.m. kami pagod na tayong lahat. So hindi na pumapasok. So mas maganda dito na tigpo 40 points lang. At least nananamnam natin. Alright? And blue, ang cute ng pusa. Oo, ewan ko ba, dito lagi siya buntis kasi siya. Alright. Okay, so the answer there is red. Okay, it's Phidias. Okay, yung, kasi sabi niyan, sino yung nag-supervise? Okay, yung sina Ictinus and Callicrates, sila yung architect. Okay, yan. Number 12. Okay, so if naka-enroll kayo sa Soksai, free na po yung ating Prof Ed at saka, anong nangyari? Free na po yung ating Prof Ed at saka Gen Ed. Kahit naman hindi kayo naka-enroll actually, free pa rin yun, okay? Yan. Pero hanggang 15 points lang yung pa-free natin sa Soksai, ha? Number 12, these are among the modern languages in Europe except A, Latin, B, English, C, French, and D, German. Okay. Number 12. Okay, lagyan niyo po yung number. Please put the number. Ayan. So, lumagpas na tayo sa 10 minutes. Kaya may nakakapasok na. Yan, nag-40 plus na tayo. Kasi wala na yung visibility na restriction natin. Ala, bakit? Totoo ba? Guys, modern language in Europe except guys, Germany naman. Germany is part of Europe, di ba? Okay. So, the answer there is Latin. Okay. Sabi niya, yes, it's Latin because it is a dead language. Di ba nga sabi nga nila, Latin is a dead language. Kasi, unang-una, wala nang nadadagdag, okay, na words doon. Okay, wala nang halos, sumasagot, nagsasalita using Latin, di ba? Yan. Okay. Alright, eto naman, which ancient region of Italy was the Latin language first used? Okay, I-Latin ba yan or Latium? Okay, so red ba yan or blue? Okay yan, so may nakapasok guys. Kung gusto nyo mag-Macboards, message kayo sa Blue app. Please sa Blue app. Okay, yan. So, may mga videos rin tayo sa ating Red app. Marami na. Okay. So, pwede nyong anuhan yan. Okay, blue. Very good. Okay, kasi gawa ko lang yung red. Okay? Yeah, so it is Latium. Okay, kung saan Rome was located before. Number 13, which is reputedly known as the world's smallest commercial fish, originally found in the waters of the Philippines. Wow, pala. Okay, ano na yan? Huwag kang gumagalaw, Tami, kasi sa'yo nagpo-focus yung ano. Bangus bitilapia, si Pandaka pygmea, and di sinarapan. Grabe naman kung may sasagot pa ng bangus talaga dyan, ano? Or tilapia, ano? Okay. Alright, so alam ko kung bakit ang sagot niya ay Pandaka pygmea. Kasi yan yung nasa 50 cents. Tama? Yan, okay. But the answer here, okay. Okay, may sumagot ng D sa Team Kalipulako. Very good. Yes, sinarapan. The answer there is sinarapan. Mas maliit pa pala ang sinarapan. Okay? Ang Pandaka pygmea ang lumalabas po dito sa Soksa is, it is also known as Philippine goby. Okay, yan. So, ang sinarapan, okay, sa makikita sa Lake Buhi, Camarines Sur. Number 14, the greatest contribution of the Phoenicians to the progress of the ancient world was their adoption of A, alphabet, B, mercenary soldiers, C,
expert shipbuilders and these skillful craftsmen. Okay, so the greatest contribution of the Phoenicians to the progress of the ancient world, okay, was the adoption of a alphabet, B, mercenary soldiers, C, expert shipbuilders, and these skillful craftsmen. Okay. Uy, lumabas to nung ano? Nung lumabas to nung June 2025 na SPLE namin. Tapos, it's either September or November 2025. Okay. Okay. Alright. So, sa wakas, may tumama. Okay. Sa huli talaga eh. Okay. Alright. Wait, may tumama din. Okay, sa ating TikTok. Okay, so the answer there is alphabet, guys. Alphabet. Okay. Kasi, totoo naman, di ba, na expert shipbuilders ang Phoenicians. SAT, yan, SAT. So, shipbuilders, kilala sila being shipbuilders, A as alphabet, tapos T, tradesman. Okay, lumalabas din po yon. Kasi, for example, sabi niya, Phoenicians are known as blah, 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 except. Yan. So, basta huwag niyong kalimutan SAT. Okay, shipbuilders, alphabets, tapos tradesmen, okay, or merchants. Okay, so, of course, kung ano yung wala doon, yun yung sagot. Okay, but it is alphabet. Bakit? Kasi sabi ko nga kanina, expert shipbuilders, yes, they are. They were. Okay, pero ang hinahanap natin is greatest contribution. You can just imagine, alphabet talaga yan kasi ginagamit pa ng iba. Okay, yan. So, halimbawa, yung expert shipbuilders, they make their own ship lang, di ba? I-compare mo sa alphabet na nagamit pa yun ng iba. Okay? Yan. So, kahit hindi Phoenicians. Yan. Ano man sabi niya? Late ako. Ay. Okay. Late ka. Okay? Florwax. Alright. Number 15, among the national god of Egypt of early dynasties was believed to have incarnated in the form of A, crocodile, B, cat, C, jackal, and D, ram. Okay, dito talaga ako nahirapan nun. Kaya nung hinahanap ko to. Kasi lahat pala to, ano, ano sa Egypt, lahat to, crocodile, cat, jackal, at saka ram. Kaya sabi niya, anong oras? What time pa kayo nag-start? 9. Kaya lang na-RR tayo, kaya hindi lumabas. Okay, yan. Na-RR na naman tayo, kaya hindi lumabas. Okay, my apologies. Oy, 120 viewers. Ang saya ko. Talaga, iba talaga pag lumalabas at hindi tayo na-RR. Okay. So, baka, ay nako, baka gawa na lang ako ng bagong account soon. Okay, kasi maganda pa rin talaga dito, alright? Okay, or maghanap na lang ako. Power of C, okay, sabi niya. So, the answer there is cat. Okay, kasi early dynasties. Okay, although, ang crocodile kasi, Philippines na, hindi naman, kasama din yung crocodile actually, pero konti lang talaga ang source na meron about this question. Okay? But I saw one. Okay? So it is the cat. Kasi yung Bastet, okay? The earliest known goddess. Okay? Although si Bastet is, nung una is lioness siya. Okay, yan. But it's either we can surmise or we can say na yung lioness is it still belongs to the family of cat. Okay, or how do you call that? Si Bastet kasi is parang how do you call it? Nag-reincarnate siya or nag-change siya into a cat. Okay, yan. Hindi, everyday po kayo nagla-live, hindi po, TTHS lang. Okay, kapag kapag marami na po pag marami na pa akong materials, pwede na siguro tayong everyday live. Okay, yes, the Sphinx. Yes, I like that. That's the Sphinx. Alright. Okay, so this is the last one na. Ito na yung last na question para sa ating free live, which is, nasad naman ako kasi ngayon lang dumami. Okay, so, again, okay, please, mag-message kayo kung gusto nyo mag-Macboard Daily, mag-message kayo sa Blue App, ipapasok ko po kayo sa GC. Okay? Alright, what is Jackal and Ram? Okay, what is Joka and Ram? Okay, napanood niyo yung Jackal? Okay, Ram is yung how do you call that? Yung may ganito, para siyang goat na malaki na
Okay, yan. Alright, okay, so thank you. Maraming salamat po. And Team Kalipulako, kung merong Team Kalipulako dito sa ating TikTok, punta po kayo sa ating ZOOM. Okay. Mahina ang signal ko, coach. Bigla na lang nag-out ang Zoom. Oo, pare-parehas nga kasi tayo talaga. But hopefully, makapunta ako dun sa ina-applyan ko. Mas malakas na yung internet doon. Okay? So maraming salamat po and sa TikTok and thank you. Okay? Yes, hanggang 15 points lang yung pa-free ko, guys. Kasi this is paid program actually. Okay, so hanggang 40 points to. Okay, pero sinishare ko pa rin. Okay, but anyway, yung mga na-miss yung mga ano natin, mga free live natin sa Prof Ed, mga Gen Ed, nasa Red App po. Okay, puntahan nyo yung Red App. Just please, paano naman po kayo, pa-subscribe. Okay, thank you so much and bye-bye. Alright, okay, so guys, pwede kayo mag-voice message dyan sa Team Kalipulako. Alright, so the United Nations Conference on Environment and Development held in Rio de Janeiro underscored the vital role in sustainable development. Who are they? A, indigenous people, B, immigrants, C, urban folks, and D, rural folks. Okay, so pwede kayong mag-voice message kung tinatamad kayo. Letter A. Si Ma'am Aram yan, Si Ma'am Aram ba yung nagsalita? Parang ano ko na yung message ay yung